Sisimula na bukas ang ASEAN Summit na dadaluhan ng mga leader ng mga bansang kabilang sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Pero ano nga ba ang bagay na unang dapat talakayin ng ASEAN leaders na makikinabang ang lahat ng bansa sa Timog Silangang Asya? Alamin natin yan sa ulat ni Jervis Manahan. Tatlong bagay daw ang posibleng pagtuunan ng mga ASEAN leaders sa kanilang pulong ngayong linggo. Una, ang paggawa ng isang Code of Conduct para sa West Philippine Sea. Ikalawa, ang patuloy na usapan para sa ASEAN integration. At ikatlo, ang patuloy na paglaban sa terorismo na problema hindi lamang ng Pilipinas, kundi pati na ng Malaysia at Indonesia. Kung matutuloy daw ang pagsasagawa ng Code of Conduct, ito ang magiging pinakamalaking achievement ng Pilipinas sa pag-host ng ASEAN. I think the time is right na on both sides. Ang China kasi naghahabol na magkipag-ayusan na yung may nakikita siyang opportunity na instead na awayin yung mga ASEAN countries ay ligawan niya. Ang Code of Conduct ay isang kasunduan kung ano ang mga pwedeng gawin ng mga bansa habang hindi pa nare-resolba ang kanilang mga claim sa West Philippine Sea. Bagamat hindi nito masasagot kung sino talaga ang may-ari ng mga pinag-aagawang teritoryo, mahalaga na may mga alituntunin na dapat sundin ng mga bansa para hindi na tumaas pa ang tensyon. Posibleng matalakay sa Code of Conduct ang right of way ng mga dumadaang barko, ang kasunduang huwag na munang magtayo ng mga pasilidad sa mga isla, at ang kasunduang huwag gumamit ng puwersa laban sa mga sasakyang pandagat ng ibang bansa. Malaki yung ginawa ni Presidente Duterte nung binrake niya yung pattern, nakipagkaibigan siya sa China despite na hindi resolve yung mga issue sa South China Sea. Dapat din daw umabante ang ASEAN integration kung saan magiging konektado ang mga ekonomiya ng mga bansang kasapi sa ASEAN. Sa ilalim naman ito, mas dadali ang pagpasok ng mga produkto ng ASEAN nations sa rehiyon dahil libre na ito at wala nang babayaran pa ang custom duties. Ang competition, simply on the basis was the better technology or marketing skills. Ganon din ang investment. Yung mga investment barriers should be gone at a certain period. Pasok na tayo sa transition na yan. That means na if you have a business sa Malaysia, hindi na kailangan ng special rules. Aminado si Kasiple, malaki ang potensyal ng ASEAN lalo na't malaki ang market nito at umuusbong pa ang mga ekonomiya. Pero hindi pa naman daw ito maituturing na isang prominenteng bloke sa mundo. Maganda rin daw na pag-usapan kung tatanggapin na ng ASEAN ang East Timor na matagal nang nasa observer status. Para sa PTV News, Jervis Manahan.